Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Brian. Taong 1989. Probinsya ng Pampanga. Bata pa lamang sunod na sa layaw si Brian. Bukod sa nag-iisang anak, palagi itong sinusunod ng ama sa anumang gustuhin. Kaya yon ang isa sa naging malaking bahagi sa pagiging mapagmataas ng binata. Madalas niyang nakakaaway ang ina ngunit madalas pa rin nangyayari ang kagustuhan ni Brian. Dahil ang ama ang nasusunod sa tahanan. Sa katunayan si Brian ang palaging pinagtatalunan ng mag-asawa. Ayon sa ina, sumusobra na ito dahil mahilig siyang mangapi ng mga tao sa lansangan. Ngunit hindi naman mabali ang ugali. Dahil nakagawian na ito at hindi rin naman sineseryoso ng ama ang pangaral sa anak. Sa edad na 23, walang pakialam si Brian sa loob ng tahanan. Ang tanging sinisiguro lamang nito ay palaging sumang-ayon ang ama sa lahat ng hihilingin. May nag-iisang kabarkada ang binata na nagngangalang Tarso. Ito ay kaibigan na niya magmula pa ng elementarya. Magkaklase at magkapitbahay ang dalawa. Kaya naman ganoon na lamang ang pagiging malapit ng magkaibigan. Kagaya ni Brian, si Tarso ay mapagmataas din ngunit kapag nasa harap lamang ng inuman. May mga pagkakataong ito ang nangangaral kay Brian. Kagaya sa ina ay hindi rin naman siya pinakikinggan ng kaibigan. Nasanay na lamang si Tarso dahil lumaki talagang laki sa layaw si Brian. Isang araw, nagyaya si Tarso na pumunta sa kabilang baryo para dumalo sa pista. Sumang-ayon naman dito si Brian at kaagad pinuntahan ng dalawa ang lugar. Dahil sa maraming kakilala si Tarso sa lugar, naging madali ang paghanap nila ng makakainan. Nakituloy sila sa tiyahin ni Tarso at dito, naging maayos naman ang pag-uugali ni Brian dahil malalaking tao ang nakatira sa tahanan. 5 lalaking napakatitikas ng pangangatawan na anak ng tiyahin. Hindi naman gaanong nagtagal ang dalawa sa loob at nang makalabas. Naglakad-lakad pa para makapagpahangin. Sa pagsilay sa lugar, may napansin si Brian na isang binatang nagtitinda ng sampagita. Dahil sa kagustuhang paglaruan ng lalaki, nilapitan ito ni Brian. Pagkalapit ng binata, kaagad na kinuha ang mga paninda at inapak-apakan hanggang sa hindi na mapakinabangan. Nanlaki naman ang mata ni Tarso dahil sa sobrang pagkabigla. Humingi ito ng paumanhin sa binata. Tumango lamang ito habang nakatitig kay Brian. Habang si Brian naman, walang humpay ang pagtawa na parang nakakatuwa ang ginawa niya. Maya-maya pa, bigla na lamang ngumisi ang binata. Hindi nakakatuwa ang pangapi mo. Magbabayad ka, Brian. Wika ng tindero ng sampagita. Sabay talikod at naglakad na papalayo. Nagkatitigan pa ang dalawa at nagtaka kung paano nito nalaman ang pangalang Brian. Susundan pa sana ito ng binata. Ngunit pinigilan na lamang siya ni Tarso dahil nakaramdam ito na parang may kakaiba sa binata. Nagpatuloy na lang ang dalawa sa paglilibot. 2 tahanan pa ang dinaanan bago magpasyang umuwi. Habang naglalakad, panay naman sa paghawak ng tiyan si Brian dahil sa sobrang pagkabusog. Tumawa na lamang si Tarso. Sinabing dala ito ng sobrang katakawan. Hanggang sa makarating ng kanya-kanyang tahanan ang dalawa.
Walang humpay pa rin sila sa pagkwekwentuhan ng patungkol sa iba't ibang bagay. Pagkapasok sa tahanan, nakita ni Brian sa orasan na 5:00 na ng hapon ng mga sandaling yon. Dahil sa hindi naman ito tumutulong sa gawaing bahay, naupo na lamang siya sa kawayang upuan malapit sa bintana at hindi nagtagal. Nakatulog dahil sa sobrang pagkabusog. Pagsapit ng 6:30, ginising na ito ng ina para maghapunan. Hindi naman sumalo pa ang binata. Sinabing busog pa kaya dumiretso na lamang sa kwarto at nagpahinga. Nang sumunod na araw, nagising si Brian dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Hindi ito ang normal na pananakit dahil nararamdaman ito na tila may tumutusok. Humingi na siya ng tulong sa ama at dali-dali namang sinugod sa pinakamalapit na ospital. Pagkarating doon, kaagad namang inasikaso ang binata ngunit ayon sa pagsusuri ng doktor, wala namang kung anong sakit sa tiyan si Brian. Bagkus dahil lamang sa sobrang pagkain, kaya niresetahan lamang siya ng doktor ng gamot. Dahil hindi naman kagad ito iniuwi ng tahanan, ang mismong doktor ang nag-alaga kay Brian magmula sa pagbibigay ng iinuming gamot hanggang sa pagsusuri kada 12 oras. 3 araw na ang lumipas magmula na maging pasyente si Brian. Ngunit ayon dito, hindi pa rin naaalis sa pakiramdam na parang tinutusok pa rin ang tiyan. Ang sabi ng doktor, pwede na itong lumabas dahil wala naman silang mahanap na sakit. Nagpumilit naman ang binata sa mga magulang na wag munang iuwi dahil hindi pa maayos ang kalagayan. Bago pa man matapos ang araw na yon, biglang dumating si Tarso at nakiusap sa mga magulang ni Brian. Inilahad nito ang buong pangyayari sa dinuluhang pista. Nag-alok na sasamahan ang pamilya sa isang albularyo para mapagaling na ang kaibigan. Hindi naman tumanggi pa ang mga magulang dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng anak. Ngunit si Brian mismo ang nagsabing wag nang subukang magpagamot sa albularyo dahil sayang lang ito sa oras. Sa pagkakataong yon, hindi na sinunod pa ng ama ang kagustuhan ni Brian. Pinalabas ito ng ospital at dinala sa isang albularyo. Hindi pa man nakakapagkwento si Tarso sa matanda ay nagsabi na ito. Nakatapat mo na ang puputol sa iyong sungay, bata. Maging ako hindi rin natutuwa sa pag-uugali mo. Pero gagamutin pa rin kita dahil yon naman ang nararapat. Sana'y huwag mong kakalimutan ang leksyon sa pangyayaring ito. Wika ng albularyo. Napatitig na lamang si Brian sa mukha ng manggagamot. Nagsimula na ito sa pagsasagawa ng ritual. Sa kada ihip ng matanda sa tiyan ni Brian, nararamdaman niya na parang merong tumutusok kaya naman hindi niya mapigilang mapasigaw. Halos 1 oras din bago tuluyang natapos ang gamutan. Nawala na rin ang mga tumutusok sa tiyan ng binata. Napabuntong hininga na lamang ngunit nagwika ang albularyo na kailangan munang mag-antay ng 2 oras bago isagawa ang susunod na ritual. Muling napatitig si Brian sa mukha ng matanda dahil sa kinakailangan niyang gumaling. Matyagang inantay ng binata ang 2 oras. Nagumpisa na ang matanda sa pagbanggit ng mga paunang dasal sa ritual. Walang anuano'y nakaramdam si Brian ng mga gumagalaw sa ilalim ng tiyan. Napasambit ng mabibigat na salita ang binata. Ngunit sinita naman ito ng kaibigan na muli namang itinikom ang bibig. Kalahating oras na lamang ang tinagal ng ritual at nang tuluyang matapos,
May naiwang umpok sa kaliwang parte ng tiyan ni Brian. Para itong maikling sanga ng kahoy na nasa loob. Napatanong naman ang ama kung bakit nagkaroon nun. Ayon naman sa manggagamot, ito ang naging kapalit ng pagtanggal ng sakit. Ngunit wala namang kailangan pang ipag-alala dahil natanggal na niya ang kulam. Dahil sa narinig, nakampante na si Brian at hindi rin naman nakakaramdam pa ng anumang sakit sa tiyan. Nagpasalamat naman ang mga magulang at nagpaalam na sa albularyo para umuwi na ng tahanan. Pagka-uwi, nahiga na lamang si Brian sa sariling kwarto. Paulit-ulit na umikot sa isipan ang sinabi ng albularyo patungkol sa nakatapat. Nagnilay-nilay ito sa kung sino ang tinutukoy ng matanda. Dahil sa dami na dinang nakaaway o napi, hindi na malaman ni Brian kung sino sa mga ito. Pumasok na rin sa isipan na hindi na kailangan pang gumanti dahil sa takot at baka muli naman siyang makaranas ng kulam. Sa buong maghapon walang ibang ginawa kundi magpahinga. Napansin rin ito ang sobra-sobrang pag-aalaga ng ina kaya naman sa puntong yon. Saka pa lamang nakita ang pagmamahal nito. Dahil sa karanasan, paunti-unting napagtanto ni Brian ang mga nagawa. Ayon dito, baka tama talaga ang sinabi ng albularyo na yon ang puputol sa sungay. Hindi naging madali, ngunit sinubukan ng binata na baguhin ang sarili. Natuwa naman ang ina dahil bibihira itong mangyari. Hanggang sa lumipas pa ang isang buwan. Kahit papano'y nababawasan na ni Brian ang pangapi. Nagagawa na rin itong makinig sa ina at magbigay respeto sa lahat ng nakakasamang tao. Isang araw, nakasalubong nito ang dating inaping nagtitinda ng sampagita. Dahil nagbago na ang ugali, nagawa na rin itong humingi ng paumanhin sa nagawa. Ngumiti naman ang binata at sinabing, "Pinapatawad na kita. Sana lang ay wag mo nang uulitin sa iba dahil hindi lahat ng nakikita mo ay kauri mo." Wika ng binata. Magtatanong pa sana si Brian patungkol sa naging tugon ng lalaki. Ngunit bigla na lamang itong naglaho. Hindi man sigurado ngunit alam ng binata na may kakaiba at hindi na rin maiwasang maisip na ito ang may gawa ng kulam. Lumipas pa ang ilang araw. Paunti-unti nang nawawala ang nakaumbok sa kaliwang parte ng tiyan ng binata. Dahil dito, mas naging malakas ang paniniwala niya na ang nagtitinda ng sampagita ang may kagagawa ng lahat. Hindi naman nagawa pang magalit. Bagkus nagpasalamat pa ito dahil nagbago ang pag-uugali niya nang hindi inaasahan. Magmula ng araw na yon hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa ring ibinabahagi ni Brian ang pagkatalo ng sangganong mayabang kontra kulam. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Vincent. Taong 2017. Lungsod ng Legazpi. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral pa si Vincent sa kolehiyo. Umupa ang binata ng dormitoryo sapagkat malayo pa ang kanilang tahanan. At ilang oras ang kailangang baybayin bago makarating sa eskwelahan. Bata pa lamang si Vincent, pangarap na talaga nitong maging ganap na mandaragat. Kaya naman kahit malayo ang paaralan, iginapang ito ng mga magulang
Hindi naman naging madali ang unang taon niya sa pagiging estudyante sa kolehiyo. Ayon sa kanya, ibang-iba ang nakagisnan niyang buhay baryo. Pero sa kabila ng lahat ng paninibago, pinilit pa din niyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Paglipas ng isang taon, mas naging madali na ang paninirahan niya sa lugar at nagkaroon na rin ito ng iilang kaibigan. Maaga pa lamang, nag-uumpisa na ang araw ni Vincent. Madalas 4:00 ay gising na ang binata para maghanda sa pagsusulit. Maayos naman siyang nakakapag-aral sa tinitirhang paupahan dahil lahat naman ng mga taong naroroon marunong makisama. Hindi katulad ng ibang dormitoryo. Isa itong payak na tahanan na gawa sa semento at may bubong na yero. Ang dormitoryo ay dating bahay na ginawa lang paupahan sapagkat nakabili ng bagong bahay ang may-ari. 8:00 ng umaga. Nasa paaralan na si Vincent at madalas 8:00 din ng gabi kung umuwi. Pagka-uwi naman sa inuupahan, nakaugalian na ng binatang buksan ang mga bintana at hindi na ito isasara hanggang sa makatulog. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Vincent, may itim na pusa na pumasok sa loob ng kwarto. Pagkagising niya ay nasa paanan ito at nakatitig sa mukha niya. Magmula ng gabing yun, palagi nang dumadalaw ang pusa. Ngunit hindi naman niya ito pinag-isipan ng masama at itinuring pang-alaga. Sa loob ng 2 taon, ganito ang naging pamumuhay ni Vincent sa lungsod. Hanggang sa pagsapit ng ika-4 na taon sa kolehiyo ni Vincent, dumami na ang barkada at natuto na ding uminom. Hindi naman yung palaging lasing. Minsanan lamang kapag may okasyon o nagkayayaan ang barkada. Isang araw nagkaroon ng tagalinis ang inuuwian. Isang matandang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Manang Beb. Kulay puti na ang napakahabang buhok na palaging nakapusod. Paiba-iba ang kulay ng suot na saya ngunit palaging itim ang pang-itaas na damit. At may balabal ding itim sa ulo. Hindi ito pala imek pera na lamang kung ikaw mismo ang kakausap. Ayon sa may-ari ng paupahan, tiyahin niya si Manang Beb at kahit matanda na ito, gusto pa ding magtrabaho. Dahil ayon sa matanda, hindi siya sanay na walang ginagawa at matagal niya naman din itong ginagawa. 6:00 ng umaga. Paglabas ni Vincent ng kwarto, napansin niyang naglilinis si Manang Beb ng lababo. Magandang umaga po, Manang Beb. Nag-almusal na po ba kayo? Tanong ni Vincent. Ngiti at tango lamang ang naging sagot nito sa kanya. Biyernes ng gabing yon. Matapos ang klase ay nagkayayaan silang magtotropa na mag-inuman. Dahil sa napasarap ang kwentuhan, 12:00 na ng gabi nang makauwi si Vincent. Habang naglalakad papauwi, nakasalubong niya si Manang Beb at binati muli. Ngunit kagaya ng dati, ngumiti lang ito at tumango. Pagkarating naman sa kwarto, naabutan niya ang pusa na may kinakain sa mismong higaan. Lumapit si Vincent at tinignan ito. Doon niya lang naalala na hindi niya nalinis ang higaan na natapunan ng kanin kaninang almusal. Habang iniisa-isang pinupulot ang mga butil, hindi naman umaalis ang pusa. Itinulak niya ito ng isang beses ngunit bumabalik pa rin. Dahil nga sa lasing si Vincent na mga oras na yon at nais nang magpahinga, dinampot niya ito. Inihagis pa palabas at hindi na bumalik pa. Kinaumagahan,
Pagkagising ni Vincent, naramdaman itong namamaga ang muka. Sinubukan niya itong tignan sa salamin ngunit wala namang nakitang kakaiba at nakaramdam siya ng paulit-ulit na pagkaduwal. Hindi na ito pinansin pa ng binata. Baka dahil lamang yun sa alak na nainom kagabi. Maghapon na humiga si Vincent sa kwarto. Nakakaramdam na din siya ng pananakit ng katawan. 3:00 ng hapon. Napansin niyang dumating na ang pusa. At sa araw na yon, palagi lang nakadikit sa kanya kahit sa pagpunta sa palikuran. Wala namang ibang nangyari hanggang sa sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Habang mahimbing nang natutulog, nagising si Vincent dahil sa pangangati sa muka at parang may nakabara sa lalamunan. Kasabay nito, mas lalong pumupulupot sa kanya ang alagang pusa. Mga kalahating oras pa ang nakalipas nang may mapansin ang binata na 2 napakalaking ibong nakadapo sa bintana. Hindi naman ito gumagawa ng ingay. Bagkus nakatingin lamang sa loob ng kwarto. Nakaramdam siya ng kilabot nang marinig niyang inaangilan ito ng pusa. Sinubukan niyang paalisin ang mga ibon ngunit nakatitig lamang kaya pinabayaan na lang niya. Kinaumagahan, nagpakonsulta na si Vincent sa malapit na klinika. May mga gamot din namang nireseta. Ngunit pakiramdam niya ay wala ng bisa kahit nakainom na. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, puro kalabog sa bubong ang narinig ni Vincent. Maging ang may-ari ng paupahan ay napalabas ng bahay para silipin kung ano ang meron sa bubong. Ngunit wala naman silang nakita. Kasabay nito ay natigil na ang mga kalabog. Paglipas ng 5 araw, hindi pa rin gumagaling ang sakit ni Vincent. Dahil sa hindi siya nakakapasok ng paaralan, kaya naman minabuti na ng mga magulang na pauwiin na muna para doon ipagamot. Halos 6 na oras din ang ginugol ni Vincent sa biyahe pauwi sa baryo. Pagkarating sa tahanan, bumungad ang dalubhasang mananawas sa baryo. Inibitahan na pala ito ng ina bago pa man siya makarating. Kaya naman pagkamano niya sa mga nakakatanda, kagad namang hinawakan ng mananawas ang kamay niya at sinabing, "Meron." "Ano pong meron?" tugon ni Vincent. Ayon sa mananawas, meron nagsasagawa ng kulam kay Vincent. Hinawakan na nito ang 2 hinlalaki ng binata at pinagtabi. Nakikita mo yan? Hindi pantay ang mga hinlalaki mo. Isa yang indikasyon na may mangkukulam kang nakaharap. Wika ng mananawas. Hanggang sa inilarawan ng albularyo ang kumulam kay Vincent. Natanong pa ng manggagamot ang binata kung may kilala siyang tugma sa paglalarawan. Ngunit wala ang naging sagot nito. Ayon dito, wala naman siyang naging kaaway at lalo na isang matanda. Inamoy ng mananawas ang ulo at kamay ni Vincent, kasabay ng walang humpay na pagdighay. Ayon dito, kinukuha niya ang iba sa kulam ngunit nahihirapan ito. Matapos maisagawa ang pagtawas, mahigpit na ibinili ng matanda na maglagay palagi ng isang luya sa katawan si Vincent. Kinagabihan, bago pa man matulog ay sumuka ang binata ng napakadaming laway. May napansin ding isang matigas na bilog na kulay dilaw sa gitna. Nang mailabas ang lahat ng yon, tsaka lamang guminhawa ang pakiramdam ng binata. 2 araw din ang pinahinga ni Vincent sa kanilang tahanan. Pagkabalik sa inuupahan,
Hindi na niya tinanggal ang luya malapit sa katawan. Naabutan niya si Manang Beb na abala sa paglilinis ng palikuran. Binati niya ito pero sa pagkakataong yun, hindi na muli pang ngumiti at tumango ang matanda. Dumiretso na si Vincent sa kwarto para makapagbihis ng uniforme dahil sa ilang araw nang hindi nakakapasok sa eskwela. Kinabukasan, habang nagwawalis si Manang Beb, pinagmasdan itong maigi ni Vincent. Napagtanto niya na tugma ang itsura ni Manang Beb sa deskripsyon ng mananawas. Napansin din ito na magmula nang bumalik siya galing baryo, hindi na muling nakatingin pa ng diretsyo ang matanda sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, buwan hanggat sa nagtapos na ng kolehiyo si Vincent. Hindi na talaga siya pinansin o kahit tignan man lamang ng matanda sa kabila ng araw-araw na pagbati nito. Nang mismong araw ng pagtatapos ni Vincent, hindi na siya nagtanga ng luya. At ng oras lang na yon nakatingin muli ang matanda. Kinaumagahan, umuwi na ng baryo si Vincent at hindi na muli pang dumalaw doon. Magpasa hanggang ngayon, alaga pa din ni Vincent ang itim na pusa. Samantala nanatiling palaisipan pa din kung ano nga ba ang naging atraso niya kay Manang Beb para humantong sa pagpataw ng kulam. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.